ayon sa Malacanang, may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas bago mag-withdraw ang bansa noong 2019. Lumalabas na pasok dito ang mga pagpatay. No. It's not the opinion of Malacanang. It is part of the decision of the Supreme Court which Malacanang adopted. Mga kotsero, linawin natin yan. Linawin natin yan, ha. News 5, ha. Kayo, ha. Kalmahan nyo. Shouldn't dereliction of duty or at insubordination po dapat ang ipato kay Solgen Guevara? Pakinggan muna natin yung balita tungkol dyan. Kasi ako kahapon, mga kotsero, I am of the belief na kaya hindi sumagot si Solgen Medialdea is because the issue raised sa Supreme Court is about the jurisdiction of the ICC. Na sinagot naman ni Sec. Menardo Guevara. But over the course of the day, nag-evolve yung conversation from yung ICC from my initial na ICC jurisdiction. Nagbago na siya into mukhang hindi nakipag-usap etong si Solgen Guevara kay PBBM. Because isa po sa mga binanggit kahapon is, and this was actually revealed sa isang interview ni Yusek Castro kay Karen Davila, if I'm not mistaken, na he recused himself personally, not the Office of the Solicitor General. Siya mismo ang nag-recuse at hindi yung Office of the Solicitor General. Kung ganun po ang conversation, iba na po ang usapan. Hindi na po ito tungkol sa jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. This is now about his position as the DOJ Secretary noon at nung nag-iimbestiga siya sa war on drugs. This now becomes a question not of the jurisdiction of the ICC but the conflict of interest na meron si Solgen Guevara sa issue ng war on drugs. Para natin yung balita, mga kotse. Naubayan na raw ni Solicitor General Menardo Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung dapat pa ba siyang manatili sa pwesto. Kasunod yan ang pagtanggi ni Guevara na depensahan ang posisyon ng gobyerno sa pag-aresto kay Duterte. Nasa frontline na balitang yan si Maricel Halili. Si Solicitor General Menardo Guevara raw mismo ang dapat tumimbang kung nararapat pa ba siyang manatili sa Office of the Solicitor General. Ito ang sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro nang tanungin kung papalitan ba sa pwesto si Guevara. Matapos magpadala ng manifestation ng OSG sa Korte Suprema kung saan tumanggi si Guevara na maging abogado o bahagi ng pagdinig tungkol sa consolidated petition na habeas corpus na inihain ni na Mayor Baste, Congressman Pulong at Kitty Duterte. Kaugnayan ang umano'y illegal na pag-aresto sa kanilang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Si Guevara ay naging kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ngayon ng Malacanang, siguro po mas maganda po kung mismo si Solgen ang mag-assess sa sarili niya kung siya pa po ba ay nararapat na tumayo bilang Solicitor General. Sa manifestation, nakasaad na baka hindi maging epektibo ang OSG na maging kinatawan ng gobyerno sa kaso. Yun yung pangkat doon, mga kotsero. He represented the Office of the Solicitor General. Nag-gets yung ibig ko sabihin? Dito sa kanya manifestation, mga kotsero, ang sinabi niya, i-recuse niya yung office mismo, the whole Office of the Solicitor General. Hindi ko pwedeng ganun. Kung siya lang, siya lang. Wala nang iba. Oo, ba't niya dinama yung buong opisina? Kung sakali kung sakali. Kaya nga ang iniisip ko nung una kong binasa to, baka they're recusing because they don't want to justify the jurisdiction of the ICC sa Pilipinas. Baka yun yung dahilan niya kung bakit siya nagpapa-recuse nung una. But now, it seems, this is a personal issue. Ang tanong, ba't niya dinama yung buong opisina? Ba't di na lang siya nagpadala ng kanyang mga assistant SG, di ba? Assistant Solicitor Generals and all of that. Yun na lang yung pinag-represent niya. Total naman, marami silang hinahawakang kaso. May kaso ng PhilHealth, may kaso nung kay Vic Rodriguez, saka sa GAA. Diba, ang dami nilang nire-represent na kaso na inihabla ng, take note inihabla ng Duterte faction laban sa administration. So alam na natin na may color of politics. Lalo't naniniwala raw ang tanggapan na walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas at gumagana ang judicial system sa bansa. Pero ayon kay Castro, hindi naman yan salungat sa posisyon ng Malacanang. Tama naman. Solgen mentioned that he is against the cooperation of the government with the Interpol. So how could it be used
against the government. Sa isang pahayag, iginiit ni Guevara na wala siyang anumang conflict of interest sa kaso. Hindi Okay. raw personal, kundi institutional ang pagtanggi ng OSG na maging bahagi ng kaso. Oh, nagbago na naman. Hindi rin daw mababago ang posisyon ng OSG dahil posisyon ito ng ating republika. Pinauubaya na raw ni Guevara kay Pangulong Bongbong Marcos kung pinagkakatiwalaan pa siya nito. Pero ayon sa Malacanang, may jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas bago mag-withdraw ang bansa noong Totoo yan. 2019. Lumalabas na pasok dito ang mga pagpatay. No. It's not the opinion of Malacanang. It is part of the decision of the Supreme Court which Malacanang adopted. Mga kotsero, linawin natin yan. Linawin natin yan, ha. News 5, ha. Kayo, ha. Kalmahan nyo. ang sinasabi po ng ang posisyon po ngayon ng Malacanang ay base with regard to jurisdiction, ha. Yan po ay nakabase sa desisyon ng Supreme Court noong 2021 na ang Republika ng Pilipinas ay may obligasyon sa ICC, may obligasyon maipagtulungan sa ICC sa mga panahon na ang Pilipinas ay miyembro pa nito, which is from sometime in 2010, 2011, 2009 yata. 2009 up to 2019. So, yun po yung sinusundan ng Malacanang kasi yun po yung sinabi ng Supreme Court. And of course, because of the doctrine of judicial supremacy, nagiging parte po ng ating sistema ng pamamalakad ng gobyerno yung desisyon ng Supreme Court. Yun po yun, mga kotsero. Hindi ho unilateral na nagsabi ang Malacanang na hindi, may jurisdiction lang ang ICC sa mga cases before nag-withdraw ang Pilipinas. No. This is the decision of the Supreme Court. Sa drug war. Nauna nang iginiit ni Attorney Salvador Panelo na walang bisa ang pag-anib ng Pilipinas sa ICC dahil hindi ito nailathala sa official gazette. Kung naniniwala kayo walang effect or hindi effective or hindi nag-take effect ang Rome Statute sa atin dahil walang publication, ba't kaya nga kayo nag-withdraw? Di ba dapat hindi na kayo nag-withdraw? Sa ngayon, wala pang utos para i-freeze ang assets ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sakaling mangyari ito, ipagpapaubaya na raw ito ng Malacanang sa Anti-Money Laundering Council. Nakakatawa si Panelo, no? Sinabi niya yun na hindi effective ang Rome Statute sa Pilipinas kasi hindi na-publish sa gazette. Mga kotsero, hindi ho talaga siya ipapublish sa gazette kasi it is not a law ng Pilipinas. It is a treaty. At valid po yun kasi this treaty was approved by 2/3 of the Senate, if I'm not mistaken. It's either 2/3 or 1/3 of the Senate. So valid ho yan. Kaya nga gumawa rin tayo ng sariling version natin sa Pilipinas ng Rome Statute. Yung RA 9851 to complement si ICC. Yung RA 9851 po, mga kotsero, nakapublish ho yun sa official gazette. Valid ho yan. It's a treaty. Kaya inadopt natin yung International Humanitarian Law. Kaya meron tayong IHL dahil sa ICC. At yun din ho ang ginagamit natin ngayon. Ang ginamit natin ngayon, yung RA 9851, take note ha, para isuko si Rodrigo Duterte sa Interpol. Kaya wala ho talagang lusot ang mga DDS dito. Wala hong lusot si Duterte. At everything is legal. Wala hong illegal na naganap. There is a valid warrant, ipinadaan sa Interpol. Take note ha, hindi po ito extradition, kaya hindi po kailangang iharap sa korte si Rodrigo Duterte. At sinundan lang po natin ay yung RA 9851 wherein nakasulat po doon sa parte ng jurisdiction kapag meron ng nakahain na kaso sa isang international tribunal, pwede ho natin silang isurrender doon or to a state as long as it follows the relevant extradition process or treaties. Hindi po pwedeng i-extradite si Rodrigo Duterte papunta ng ICC dahil hindi po estado ang ICC. It's an international tribunal. Kaya yung nagsasabi ho na gustong isugal yung kanyang lisensyang pagkaabogado, isugal na niya. Anyway, balik tayo kay Guevara. So now, mga kotsero, nag-evolve na naman. Kagabi, sinabi sa balita, this is with Attorney Claire Castro, na it is a personal position ni Soljen Guevara. And now, base dito sa
report ni News 5, apparently, it is not a personal decision. Nag-withdraw siya, wala raw siyang conflict of interest, at iyon daw talaga ang posisyon ng opisina patungkol sa ICC. At hindi raw ito salungat sa posisyon ng gobyerno sa ICC. Yun daw ang kanyang posisyon sa ICC. Yun sinabi ni Guevara. That's the official position of the OSG. So, balik tayo dun sa una kong sinabi. Na hindi sila sasagot because the issue of the case is the ICC. At ayaw nilang i-recognize ang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas because kapag sumagot sila doon, it is as if they are recognizing the jurisdiction of ICC, thus surrendering our sovereignty to the jurisdiction of ICC. Di ba yun yung pinag-usapan natin kahapon? Sabi ni Dean Ralph Sarmiento na only the government, only the state can use sovereignty as a defense. Maniniwala po tayo sa mga dean. Maliban lang kay Atty. Torrio. Kasi kahit dean siya ng law school ng Jose Maria College ni Kibuloy, alam naman natin, tainted siya.